So yun, no, kay KJX, kamusta tayong lahat? Pag-usapan natin to, no? Itong nangyari dito kay Donald Trump and then yun sa trade natin for ETH. No, ETH ang nag-trigger ako. So far, profit na tayo ng nasa 20%. Okay, so dito yan. So tingnan natin, no? The next candle, kung mapapansin natin is naka-red candle, no? Bearish candle siya. So tingnan natin kung ano mangyayari, kung bababa or biglang lilipad ulit, no? So far, okay tayo dito as a 20%. So for the BTC naman, kung titingnan naman natin si BTC, yan. So talagang kinuha niya lahat, no? Yung ating support. Kung titingnan natin, naka-max TP ka na dyan, okay? So far, ang nag-trade sa akin, si Ethereum, kasi si Ethereum ang unang nakakuha nun. So far dito, if ever na pumasok ako, no, baka kunin tong area na to, si 114, or etong ilalim na to na si 112. Pero so far, tingnan lang muna natin kung ano yung mangyayari. Dahil matindi kasi yung news, no? Kasi bakit? Eto, umpisahan natin to kay Bitpinas. Diba, Treasury Secretary confirms US will not be purchasing additional Bitcoin. Napag-usapan na natin yan yung nakaraang video natin, diba? Kasi si Treasury Secretary, no, ang nangyari kasi dyan, yan yung una niyang sinabi. Diba? Hindi bibili ang government ng BTC. Pero, yung sinabi niya sa pangalawa, meron kasi silang stock na BTC. Ito yung mga na-confiscate nila na worth 15 billion US dollar to 20 billion US dollar worth of Bitcoin. Kumbaga, hindi sila mag-acquire pero maghahanap sila ng kung paano sila makakapag-acquire. Parang ganon na hindi sila bibili. Diba? Na hindi sila bibili. So, hindi natin alam kung anong ibig nilang sabihin. Or, hindi lang siguro bibili, no? Kumbaga, mas makakamura siguro. Parang ganyan. Kaya iniisip natin dito, kaya sinabi ko nga, diba, doon sa video natin, pakita lang natin. Siyempre, marami nagalit nung time na yon kapag sinasabi ko yung word na possible magkaroon ng bear market, 'di ba? Pero sulad ng sinabi ko, hindi naman sabi ko possibility lang. Sabi ko nga baka ito yung key ng bear market. Ito. Naku, sabi ko dito marami kayong sorry, hindi ito. Yan. So good news para sa XRP. Naku, ang gandang news nito para sa naka-hold. Tapos, Bitcoin Watch, reaction ng mga tariffs. Nasaan na yung video na yun? Para sa XRP Army. Parang nawala yung video ko na yun, Parang nawala yung video natin. Pero puntahan lang natin saglit yung ating video. Tingnan ko lang. So, yun, no, KJX. Ito, itong maaaring entry point ng bear market. Ayan, no, kung titingnan natin, may mga nag-comment diyan na syempre, bashing, ganoon naman talaga pero tulad ng sinabi ko, insight lang natin kung ano yung mga possible mangyari, mga kapatid. Okay? So, ito 'yon, no? Sabi nila maghahanap sila ng way para makakuha ng Bitcoin. So, ang tingin ko dito, yan yung sinasabi ko na baka entry na for bear market. Kasi bad news yung word lang na sasabihin mo na hindi ka bibili ng Bitcoin. Okay? 'Di ba? Hindi ako bibili ng Bitcoin. Hindi ang US government hindi bibili ng Bitcoin. Ano magiging effect sa market? Ayan. Laglag ka talaga, 'di ba? So parang ano lang 'yan. Parang nung punta tayo sa 1 week time frame. Punta tayo sa 1 week time frame. Ayan, ito. Okay. Ito yung bear market. Ito yung January. Okay, itong January. Yan. Pang! Okay tayo. So, nakakuha tayo ng all-time high, no? And then, sinabi ni Powell, no? Sabi ni Powell that time, no? Wala pang regulations na bibili ang US ng Bitcoin. Nung sinabi ni Powell yon sa Federal Reserve News, no? Biglang nag-crash ang Bitcoin. No, umabot ng 79, umabot pa ngayon ng 76 or papuntang 74. Ito, 74, di ba? Kung titingnan natin yan. And then binalita yung about Bitcoin Reserve. Ayun, biglang lumipad ngayon. Di ba?
And then ngayon, kung mapapansin natin, pinag-uusapan yung mga hype at tawag dito, yung cut rate, eto na, no, lumilipad na tayo. And then ngayon, ano ba yung news dito? Kaya nga dapat alam natin yan eh. Etong ano na to, ninote ko yan kasi nagno-note din tayo, no. So far, ito yung note ko this week. Sabi ko, hindi bibili ang US ng Bitcoin per Treasury Sec. Russia and Ukraine war. Hindi bibigay ng Ukraine yung ibang land nila sa Russia. So, yan yung mga ninonote lang natin. Ito yung area na to kung bakit biglang bumagsak si BTC. Gusto ko makita yon. Ito, naka-note sa akin dito, dun sa ibang notes ko. Pagsasama-samahin ko yan eh. Ano ibig sabihin nito? Okay. So, dito sa area na to, nanalo si President Trump. Okay, good. So, ngayon, bumaba and then lumipad na naman. So, ngayon, sinabi dito ni Jerome Powell na walang advice or wala pang regulations na bibili sila ng Bitcoin kaya biglang bumagsak. So, isang note yon. And then next, ang sabi dito, magkakaroon ng Bitcoin reserve. So, hinihintay ang cut rates. O na, biglang lumipad na yan. So, ngayon, biglang nagsabi ngayon ang US Secretary, Treasury Secretary na hindi sila bibili ng Bitcoin. So, ayan yung nangyari. Diba? Yan yung nangyari dyan. So far, titingnan natin kung hanggang saan ang ibababa nito. So, titingnan lang muna natin kasi depende sa news. Kasi sa news, pag biglang nagkaroon ng positive, biglang lilipad naman yan, di ba? So far, yan yung news natin kung bakit biglang bumagsak. So, ayun yun. Dapat ako sa inyo, nagsusulat din kayo ano yun nangyayari. Para at least, di ba, sa susunod na bear market, if ever magkaroon ng bear market, alam natin na, okay, ganito yung time na nangyari before, noong 2020, 5 to 2026. So, yun siya. Okay? Sa Cointelegraph naman, kung titingnan natin, syempre, insufficient orange, no, Michael Saylor hints and another BTC to buy. So, kung titingnan natin, if ever na bumili nga si Michael Saylor, hindi nagkaroon ng pump si BTC. Okay? Hindi nagkaroon ng pump. So, titingnan natin lahat yan. And then ngayon, Donald Trump, kung titingnan natin sa Cointelegraph or dito sa Trump na to, President Trump has achieved peace between India, Pakistan, Israel, Iran, ceasefire, Serbia, and Kosovo, Trump intervention, escalation, Congo, Rwanda. Kumbaga parang ang kino-question dito, bakit, okay, nakapagbigay ka ng peace sa iba, pero bakit kay Ukraine and Russia, hindi ka makapagbigay ng speech? Yan yung sinabi tweet ni Trump Truth Social Post. No? Sabi niya dito na nakapagdala ako ng peace deal sa iba't ibang lugar. Okay? Binanggit din dyan yung Abraham Accord na peace deal ng Israel at ilang Arab nations, di ba? Kumbaga ang point nila, kung kaya daw ni Trump na magpadala ng peace sa iba't ibang bansa, matagal nang may tension, hindi raw patas na tirahin siya sa media, no? Dahil hindi pa niya natatapos ang Ukraine and Russia war. Bakit hindi matapos-tapos? Kasi ang ilalagay natin dito, no? Hindi ibibigay ng Ukraine yung ibang land nila sa Russia. So ibig sabihin, hindi pa sumusuko yung Russia ay yung Ukraine, di ba? Kumbaga ayaw niya, no? Ibig sabihin, kapag ayaw niya pa rin sumuko, possible na sinasabi ni President dito sa Trump Truth Social Media na once na hindi mo yan ibigay, lalala yung gera, tapos mas malaking land ang makukuha sa'yo ng Russia. Yun yung ibig sabihin dyan. So, pangalawang post dito, ayan, yung Trump Truth Social Post, no? Do the great American flags. I put up in front of both entrances of the White House look fantastic or what? Wow! What a different president, di ba? So, isa yan. Siyempre, ano ba yung ibig sabihin niyan, di ba? Sobrang simple lang. Pinost yung tungkol sa American flag na nilagay niya lang sa White House. At kung gaano kaganda ang ibibigay ng wow na dating, di ba? So, para sa akin, yung intent na yan, yung political text narrative ng building, pinapakita ni Trump ay yung peacemaker, di ba? Nung panahon niya. Yan, di ba? Kahit madalas siyang pintasan bilang kumbaga parang divisive na ang narrative, sabi niya, kaya kong magdala ng kapayapaan sa mga matinding gera. Pero binabanatan pa rin ako dahil hindi ko naayos ang Ukraine and Russia. So, para sa akin, good leader naman kapag ka ganun. Di ba gusto mo ng peace? Pero wala eh. Matigas din talaga si
si Zelensky, di ba? Matigas din talaga yan kung titingnan natin. So, 1 year ago, United States was almost dead country. Totoo naman yan. President Zelensky of Ukraine can end the war with Russia almost immediately if he wants to, sabing ganon, or he can continue to fight. Remember how it started. No getting back Obama given Crimea ba to? 12 years ago without shot being fired, no, and no going into NATO by Ukraine. So masakit 'yan para kay sa president ng Ukraine, 'di ba? So kung titingnan natin talagang masakit 'yan. Syempre as a president, 'di ba? Kailangan ba na ipakita mo na isusuko mo yung bayan mo, 'di ba? So pero kung babalansehin niya yan, kung magkakaroon ng peace at 'di ba? Kaya naman nilang ibigay yung land na yun. Para sa akin mas maganda kung bigay na lang nila para wala ng war, 'di ba? Tayo sa Pilipinas, 'di ba, pag pinasukan talaga tayo ng China, lalaban ba tayo? Ako for me, hindi naman tayo lalaban. 'Di ba? Makikita mo, wala eh. Anong ipanlalaban natin sa kanila? 'Di ba? Sa kontra sa media naman, gusto niyang ipakita yung unfair daw yung mainstream media, no? Tinatawag niyang fake news, no? Tawag niyang fake news kasi lahat ng nagawa niyang peace deals hindi masyadong pinapansin, pero pagdating sa Ukraine and Russia issue, doon siya dinidiin, di ba? Parang ganoon din naman dito eh. Parang may napanood nga ako dito, President Duterte. Di ba, syempre pagdating sa media, may free will sila eh. Kumbaga parang kung ano yung ilabas nila, kung ano yung thoughts nila, di ba? Pero parang meron ako nakita na may binara si President Duterte dati na parang sinasabihan niya yung mga media na sobra na, parang gano'n. Kasi parang nilalabas nila, parang kakaiba. Parang nag-trending pa nga yun eh. No? Yan, no? Diba? So, next, yung tungkol naman dun sa flag na inano ni President Trump, very simple lang yung symbolize nun, no? Nationalism, no? American pride. Yun lang yun, diba? So, for me, yung strategic reminder lang dito, pinapaalala lang ni President Trump sa publiko ang mga nagawa niya sa foreign policy. Lalo na kung election, season, or campaign mode, parang resume na pinapamukha ng mga botante, di ba? So, eto, yun ang nangyayari ngayon dito sa Ukraine and Ukraine and Russia. Malaking factor to pagdating sa market. No, kung titingnan natin, malaking factor yan. Pero tingnan nyo yung USDT and gold. No? Yan yung mga tinitingnan natin dyan. And then ngayon dito, syempre sa Cointelegraph at doon sa inilabas ni Watchers Guru, kung titingnan natin, idol natin, no? Eric Trump says, buy the dips. No? Isa pa yun eh. Di ba? So kung titingnan natin, Treasury Secretary, no, says that US government is exploring ways to acquire more Bitcoin. No, pero dito sinabi nga niya na Treasury Secretary says the US government is not going to buying Bitcoin. So, 'di ba, ito yung sinabi natin nakaraan na possible baka magkaroon ng bumaba yung value ni BTC or ito na ba ang bear market, no? So, nasa inyo na yan mga kapatid. And tingnan natin yung ating Ethereum. Okay. So, Ethereum. So, titingnan natin kung hanggang saan ang aabutin ng ating Ethereum. So far, dapat ma-break muna ni Ethereum tong area na to. Or 1, pag na-break ni Ethereum yung area na yan, dapat ma-break niya tong area na to, 3.9. So far, nandiyan lang muna. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Tutuloy ba si Ethereum? And ang Ethereum ay nasa 4,280. So, happy profit sa lahat doon sa mga nanood sa video natin. And yun lang. Saludo sa inyo lahat, KGX. Magandang hapon sa inyo lahat.